All right, now at this point, let's bring in mobile journalist Evan Tarinque for the latest in General Santos City. Evan, kamusta ng sitwasyon dyan? Uling currently, nandito tayo sa may isang evacuation center dito sa may barangay Buayan sa may General Santos City. Para ito, makikita nyo sa akin kuran, ito yung mga tents na ginagamit ng ilang mga residente, yung mga nag-evacuate na residente dito nga sa barangay Buayan. No? So karamihan makikita natin, ito mga green, purple tents na nilagyan nila ng tabing sa ibabaw para kahit papano pag umulan, hindi sila mababasa. No? Kanina inikot din natin yung ilang mga lugar na apektado gaya nga sa may Acacia Street dito nga sa may Balite, sa may Lagaw, at nakita natin yung ilang mga kabahayan doon na talagang devastated, nasira yung lupa at talagang bumiyak yung lupa. No? Kwento nga nung isang nakausap natin na residente na si Tatay Eric, ang challenge daw nila ngayon kung paano sila babangon, no? Dahil talagang pahirapan daw makakuha ng maayos na tubig na maiinom, pati na rin yung mga relief packs na kanilang kakailanganin, no? Ayon nga doon sa kanila, may mga nagbibigay naman daw, pero hindi naman may mga nagbibigay naman daw, pero currently pahirapan daw kasi yung pagdating sa kanila ng mga relief packs na ito. Itong mga relief packs usually daw umaabot ng nasa pang dalawang araw na supply na kanila makakain. So, Evan, ano daw yung dahilan kung bakit mabagal yung pamamahagi ng tulong sa mga residente dyan? Ulin ayon doon sa mga residente na nakausap natin, no, medyo nasa looban kasi sila nung mga lugar, no. Kaya naman yung ilan pag tinignan daw sa labas yung mga streets parang wala naman daw damage. Pero makikita natin yung isang street doon talaga may mga malalaking tent at may mga malalaki na ring mga tarpaulins na iniligay doon yung mga residente dahil currently doon sila nagsistay kasi nga delikado yung kanilang mga bahay at talagang any minute daw, lalo na tuloy-tuloy rin yung nararamdaman nilang na aftershock talagang mas pinili na lang nila na sa labas sila ng kanilang mga bahay na manatili para kung sakali man na gumalaw yung lupa, mabilis sila makakapunta doon sa mas ligtas na lugar. Pero according naman sa kanila, meron ng mga from the LGU, pati na rin sa government, national government, na nag-survey, nag-check nung kanilang sitwasyon at inaantay na lang daw yung balik sa kanila para doon nga sa mga relief packs na kanilang makukuha. Pauline. Now, speaking of aftershocks, Evan, gaano ba kalakas yung pagyanig pa rin ng lupa dyan? Pauline, malalakas pa rin talaga yung mga aftershocks na nararanasan namin dito sa General Santos. So usually, pumapalo yan na nasa magnitude 5 na pagyanig. No? Kaya naman yung ilang mga residente, talaga yung takot, mararamdaman mo doon sa bawat kwento na kanila. Ito nga, gaya nga ng mga ilang evacuees dito, no, sa may barangay Buayaw, karamihan daw dito, talagang uuwi na sa kanilang mga bahay, pero sa oras daw na makaramdam ng pagyanig sa lupa, mulang babalik dito sa mga evacuation center para kahit paano pakiramdam nila, mas ligtas sila sa lugar na ito. Pauline. Hanggang ngayon ba, Evan, wala pa ring supply ng kuryente dyan? Pati kamusta ang signal, ang communication lines? Patuloy pa rin ba na challenge yan para sa mga residente dyan? Pauline, so far, no, in terms of communication, no, may mga parts kasi talaga ng General Santos na talagang bagsak pa rin yung ilang mga communications line. Lalo na itong kuryente natin, lalo na yung mga devastated areas, no, yung mga bahay na gumuho or may mga street na talagang bumagsak yung mga poste, sila talaga yung pinaka-affected na lugar at talaga wala silang kuryente. Ang nangyayari daw talaga, ang diskarte ng ilan, pumupunta sila doon sa mga ilang kabahayan na hindi masyadong naapektuhan at nakikicharge sila doon. No? Usually naman daw, yung ilang mga kapitbahay nila, meron silang mga generator paggamit at silang magpa-charge ng libre. Kaya naman kahit paano naman daw, nakakapag-communicate sila sa kanilang mga pamilya sa labas ng General Santos. Pauline. Evan, baka pwede mo kaming iikot dyan sa mga tent, sa mga residente na nandyan. Ilan ba ang mga na-displace na kasalukuyang naninirahan mo na sa mga tent? At kamusta yung overall situation dyan? Sige, Pauline, try natin ikot, di tayo masyado gagalaw dahil baka bumagsak yung ating signal. No? So, ikot tayo currently. Ito ayon dun sa admin
netong itong evacuation center nito. Nasa 30 families pa rin yung nandito. Currently, ito makikita natin yung ilang mga kapamilya. Ma'am, good morning ma'am. Ma'am, baka pwede kayo ma-interview saglit lang ma'am. Sige, sige si mother. Sige ma'am, mabilis lang ma'am. Kamusta lang kami ma'am? Okay, sige. Ikaw na lang ma'am. Sige ma'am. Ma'am, kamusta po yung sitwasyon natin dito sa evacuation center ma'am? Yung, kung may ano din kami, kung minsan may pagkain, tapos sa ngayon, nag-ano na lang kami, nagaluto-luto ng sa amin mga pagkain kasi hindi naman lahat ng ano na maibigay nila. Kaya kami nag-aambag-ambag na lang para makapagluto ng pagkain kasi may mga bata. Ma'am, pang ilang araw niyo na nagsistay dito ma'am? Pang tatlo na. Pangatlong araw na? Apo. Kamusta ma'am yung stay natin doon sa 3 araw? Mahirap ba ma'am? Medyo mahirap kasi yung mga bata, hindi naman lahat kasi nakakatulog ng ano, mais. Pero buti na lang nandito din kami kahit papano na ibsan yung mga ano namin sa kalooban. Yun pa rin ba ma'am takot natin na baka pag gumalaw ulit yung lupa, baka bumagsak, matrap tayo sa loob? May ganyan pa rin ba takot? Mayroon pa. Hindi pa rin yun mawawala kasi konting galaw lang ng lendol, yung mga bata talaga natatakot din. Pati mga matatanda, natatakot din. Ma'am, alam ko nakakaramdam tayo ng medyo malalakas na aftershocks pa ngayon. Ano yung pakiramdam ma'am? Parang nagpa-flashback ba ma'am yung nangyayari? Yeah po. Talaga. Nagbabalik talaga yung ano. Kaya yung sa akin na lang, prayers na lang din talaga ang panghawakan ng kahit bawat isa sa amin kailangan lang magiging matatag. Kasi paano pa kami makatulong sa mga bata kung kami mismo na mga matatanda, hindi kami magsumikap na magpabuti yung ano. Kasi mas lalong kawawa ang mga bata kung kami mismo na mga malalaki, maratol. Kasi natutrauma na ang mga bata na ila eh. Sige ma'am, pangalan natin ma'am? Si Dina Tayana. Dina. Ma'am, maraming salamat po at mag-iingat Evan, po tayo. Evan, baka pwede din Yes, natin na Pauline. tanungin si Nanay kung nakatanggap na ba sila ng ayuda mula sa gobyerno at hanggang kailan na lamang ba tatagal ang kanilang mga supplies dyan? Okay. Sige, ma'am, balikan kita dito, ma'am. Ma'am, kwento mo lang, ma'am, nakakuha na ba tayo ng ayuda from the government? Ano na yung usual nakuha natin, ma'am? Ngayon? Yung natanggap namin kahapon, sir, galing pa rin yun sa kay Bustoyo yung binigay nila kahapon. Kasi pumunta man sa dito yung vlogger. Yung isang galon ng mineral water at saka yung bigas. Ma'am, Yan yung lang. galing sa national government, meron na ba? Wala pa? Wala pa po. Hmm. Yun lang. Wala pa, ma'am. Wala Pero pa. ma'am, kayo, hanggang kailan daw kayo pwede magstay dito, ma'am? Hindi man sila nagsabi, sir. Pero kami, sir, pansamantala dito lang talaga kami muna. Kasi yung mga bahay doon sa Minangam, kasi may front line, nag-crack ang lupa. Kayo, ma'am, plano nyo hanggang kailan? Kung magsabi sila, sir, nga pauwi na kami, uwi rin kami, maghanap na lang kami ng paraan. Para pa konti-konti, maano rin namin yung mga sira-sira sa mga bahay. Ma'am, tatanong ko na rin sa inyo. Ma'am, sa tingin nyo, paano kayo babangon ngayon? Kasi mukhang back to zero yung karamihan ng apektado ng paglindol, ma'am. Sana maibigay yung gobyerno na kahit kaunti man lang pinansyal para yun ang maumpisa namin pag-umpisa na naman ang baka makabalik na rin kami. Yun lang. Ligtas naman tayo, ma'am, lahat ng Apo. pamilya natin. Wala naman nasaktan. Wala po. Sige ma'am, maraming salamat ma'am. It's okay. So, Pauline, karamihan nga ng mga residente dito, no, it's either nasira, tuluyan na nasira yung kanilang mga tahanan o kaya naman partially destroyed yung kanilang mga bahay. Pero according naman doon sa nakausap nating magstay dito as long as talagang kaya nilang i-sustain yung kanilang pamumuhay dito. Pauline. Pero Evan, ano na ba ang latest sa search, rescue, and retrieval operations dyan sa General Santos City? Okay, so Pauline, ayon doon sa General Santos City RRMO, no, yung current update natin is nasa 15 death yung nakuha natin. Meron pang 2 missing na pinaghahanap yung ating otoridad at meron nasa 660 plus yung mga injured, no. Pero so far, no, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-iikot, yung kanilang paghahanap. At tinanong nga rin natin kanina kung ano na yung update dahil earlier late last night, no, nakuha na nga yung last na missing individual doon nga sa Gumuho na grocery at supermarket, no. So nabawasan yung ating missing pero nadagdagan yung death, no. So unfortunately, umaasa pa rin yung ilang mga rescuers natin, rescue operators na sana nga hindi na madagdagan yung death toll dito sa may Jensan. Pauline.
And Evan, ang marami rin talaga ay yung mga nasugatan. Ano na ba yung current bilang ng mga injured? At kamusta ang lagay ng sitwasyon sa mga ospital, sa mga health facilities? Pulin dito sa may General Santos City, no, nasa 660 yung naitala na injured. No? Yung karamihan dyan yung mga outpatient, yung iba naman inpatient. So yung outpatient nasa around 100, then yung inpatient naman nasa around 550 plus. So, pero kanina no, sinilip din natin yung ilang mga ospital, talaga natin makikita pa rin natin na yung ilang mga hospital beds na ginagamit doon sa mga ospital nandun pa rin sa labas ng ospital, no. So marami pa rin tayong mga sitwasyon, marami pa rin ospital na ganyan yung sitwasyon ngayon dahil so far no, tuloy-tuloy kasi yung inspection ng mga city engineer doon sa mga buildings na dahil meron kasing tags yan, yung red, yellow and green tags, no. Lalo na pag green tags pwedeng pasukin or pwede nang bumalik sa loob ng mga buildings yung mga tao. Pag yellow tags for further inspection pa. Pero pag red tags na kasi Pulin, talagang off-limits na yung building na yan at hindi na pwedeng pumasok. Pulin. All right, well, thank you very much for your in-depth report. That was mobile journalist Evan Tarinque reporting from Gensan.